Hello mga keklabo! Ito nga yung ginawa kong Vietnamese pandan honeycomb. By the way, pangalawang beses ko na nga ito ginawa. Ang una muna natin gagawin ay i-ready lang natin tong ating 6 large na eggs. Tapos, ganyan lang yung paghalo natin. I-set aside muna natin to. Pagsasamahin lang natin yung ating coconut milk, sugar, at yung salt. At ang gagawin natin dito ay lulutuin lang natin to ng mabilis lang hanggang sa matunaw yung sugar dito. Then kapag napansin natin na tunaw na natin yung sugar dito, ay kunin na natin ito kaagad. At ilalagay naman natin dito yung ating 2 tablespoon na coconut oil, 1 teaspoon na pandan extra. At maglalagay rin tayo dito ng 1/2 teaspoon na green food coloring para ma-achieve lang natin yung kulay ng pandan na kulay green. Depende na rin yan sa inyo kung gusto niyo na mas matingkad, mag-add lang kayo ng more food coloring dito. Tapos iset aside lang muna natin ito sandali. Dito sa ating mixing bowl, ilalagay na natin dito yung ating rice flour, tapioca flour, at saka yung ating baking powder. Tsaka naman natin ibubuhos dito yung ating wet ingredients, yung ating pinakuluan kanina. Tapos halu-haluin na natin to ng maayos. Then kapag okay na yung mixture, ilalagay naman natin yung ating 6 large na eggs dito. At kapag nailagay na natin yung ating eggs dito, ay hahaluin lang natin to. Pero hindi natin to i-overmix. Kasi nga, iniiwasan natin na magkaroon siya ng maraming bubbles. At para makasiguro lang tayo na wala na talagang buo-buong mixture dyan, ay gumamit nga ako dito ng strainer mesh. Bali, 1 beses ko lang siya nilagay sa ating strainer mesh. Then kapag okay na yung ating mixture dito, ay itatransfer na natin to sa ating non-stick baking pan. Nag-brush nga rin pala ako dito ng coconut oil. At dahil nga sa kaka-eksperimento ko, mukhang nagkamali ako dun sa pinili kong lagayan dito. Hindi pala siya pwede sa mababaw na lagayan. Kung nakikita mo yung ginagawa ko nung the last time, medyo malalim yung lagayan na ginamit ko dito. Basta hindi talaga siya pwede sa mababaw na lagayan. Basta kung gagawa kayo nito, medyo malalim yung paglalagyan ninyo. Dahil kung mababaw yung paglalagyan nyo, aapaw siya at lulobo talaga siya. At kitang-kita nyo naman sa ginawa ko dito, medyo lumobo talaga siya dyan ng todo-todo. At nakikita nyo doon sa taas ng video ko, ayan yung una kong ginawa. Ibang-iba talaga siya dito sa aking pangalawang ginawa. Ayan yung sinasabi na learning by experience. Babu!